Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, tayo po ay mag-aaral para po sa ating Advanced Sunday School. Ang topic po natin today is the right content for discipleship. Ano nga po ba ang right content for discipleship? Sa pagsisimula natin magdisipulo sa isang tao, ano ang gusto natin ituro sa kanila? Gaya ng natalakay na natin, ang relasyon ay isang malaking bahagi ng pagiging disipulo. Ngunit ang pagiging disipulo ng Diyos ay hindi lamang pakikisama sa isang tao. Lahat tayo ay may mga kaibigan na nakakasama natin, ngunit hindi natin nagdidisipulo ang lahat ng ating mga kaibigan. Ang pagiging disipulo ay may kinalaman sa pakikipagtagpo sa isang kaibigan para sa layuning dalhin sila tungo sa pagiging isang disipulo ng Diyos. Ano ang mga katotohanan sa Biblia na kailangan nilang matutunan? Ano ang uri ng character building ang kailangang mangyari sa kanilang buhay? Anong mga kasanayan ang kailangan nila para sa ministeryo? Paano sila dapat maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon? So yan po ang dapat na maging right content for discipleship. Ngayon po, sa pagiging isang disipulo, may dalawang uri po o two types of discipler. Una is planners. Ito po yung pinagpaplanuhan natin kung ano-ano ang mga bagay na dapat natin gawin upang ang taong ito ay maging disipulo rin ni Kristo. So ito po yung every week ay lagi po nating pinupuntahan, nakikipag-fellowship po tayo sa Kanya upang siya ay lumago sa pananampalataya sa Panginoon at upang maging disipulo nga ni Kristo. Ang ikalawa po ay wingers. Ang wingers naman ay ito ang mga nakakausap natin, nakakamusta, na kung saan ay natatalakay natin sa Kanya ang pagiging disipulo ni Kristo. So, doon po sa two types of discipler, ang lahat po ay kailangan maging balanse, maging flexible, maging available, at maging alalahanin sa pagpaplano ng iyong oras na magkakasama kayo ay hindi mawalan ng kabuluhan at ito ay maaral o maituro nyo sa kanila kung paano magdisipulo. Ngayon po, meron naman tayong 3 areas of content. Una, focus on their specific needs and goals at this time in their life. Mag-focus po tayo sa mga pangangailangan nila espiritual upang sila ay patuloy na magtiwala at patuloy na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa, pass on your conviction. So, ipaalam po natin sa kanila kung paano tayo binago at nakakilala sa Panginoon at kung paano tayo na-convict sa Word of God na magpatuloy sa paglilingkod at pagpuri sa Panginoon. So, ikatlo, cover content that is foundational to everyone's Christian walk. Dapat natin na ipaalam sa ating mga dinidisipulo kung paano lalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon at kung paano mamuhay ng nakay Kristo. Ngayon naman po, dadako naman tayo sa 3 perspective on growth. Una, God causes the growth. Tayong lahat po bilang isang disipulo ni Kristo, at tayo po ay instrumento lamang ng Panginoon. Tanging ang Panginoon lamang po ang nagpapalago. Kung makikita nga po natin sa 1 Corinthians 3:6, ang sabi po doon, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya kinakailangan po bilang isang disipulo ni Kristo, tayo po ay nagtutulungan upang ang mga bagong mananampalataya ay patuloy na lumakad at tunay na maging disipulo din po ni Kristo. Ikalawa, God will use the whole body in their discipleship, not just you. Ang Panginoon po, lahat ay gagamitin niya. Lahat tayong mga disipulo niya, lahat tayong mananampalataya ay gagamitin ng Panginoon, hindi lamang po isa sa atin. Bakit? Dahil po una, hindi po lahat tayo ay alam o hindi po lahat tayo ay nasa atin ang spiritual gifts. May kanya-kanya po tayong spiritual gifts na kung saan gagamitin po natin para sa kanyang gawain. Ikalawa, you don't have all the biblical knowledge there. Hindi po lahat ng biblical knowledge ay alam natin. Maaring may alam po ako na hindi nyo alam, maaring may alam din kayo na hindi ko nalalaman. Kaya kinakailangan po natin na magtulungan bilang isang Kristiyano na pare-parehas po tayo na lumago sa pananampalataya. At ang ikatlo, you don't have the answer
you don't have the answers to all their questions. Hindi rin po natin alam lahat ng sagot sa kanilang mga katanungan. Kaya kinakailangan po natin na magtulungan bilang isang disipulo ni Kristo. Ikatlo, each disciple is responsible for his own growth. So, ang responsibilidad po natin ay turuan sila na lumago sa pananampalataya. Kailangan din po na lagi din natin silang ipanalangin sa Panginoon na lagpasan ang mga balakid na makapanghihina sa kanilang mga pananampalataya. Ngunit nasa kanila pa rin ang desisyon kung nais silang lumago sa pananampalataya sa Panginoon. So tayo po ay binigyan ng free will ng Panginoon. Tayo po ay instrumento lamang, gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, instrumento lamang po tayo na gagamitin tayo ng Panginoon upang ang taong ito ay lumago sa pananampalataya. Ngunit nasa kanya pa rin kahit gustuhan o pagdidesisyon kung nais niya pa rin po na maging disipulo ni Kristo. Kaya, ayan po yung mga 3 perspective on God. So, balikan lamang po natin ang nating natalakay kanina. So, ang 2 types of discipler ay planning and wingers. Ang 3 areas of content is focus on the specific needs and goals this time in their life. Pass on your conviction. Cover content that is foundation to everyone's Christian walk. Perspective on God. God causes the growth. God will use the whole body in the discipleship, not just you. Each disciple is responsible for his own goal. So, tandaan po natin, ang pagiging disipulo ay isang pribilehiyo sa pamamagitan ng pakikibahagi sa buhay ng isang tao. Maaari kang magbigay ng spiritual na pananaw at katotohanan at karunungan na uhubog sa natirang bahagi ng kanilang buhay. Maaari mong ilaan ang iyong oras sa lahat ng uri ng mga bagay, ngunit walang katulad ng pagtulong sa buong buhay ng isang tao na magbago sa susunod na 50 taon, na kung saan mawala man tayo dito sa mundong ito ay may pagpatuloy ang pagiging disipulo ni Kristo. Kaya tayo ay maglaan ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po at nawa ay tayo po ay pinagpala ng salita ng Panginoon at tayo po ay laging maglaan ng oras sa paglilingkod po sa Kanya. Salamat po. To God be the glory. God bless you.